Nagpaabot naman ng pagbati ang ilang senador kay Pangulong Rodrigo Duterte na muling nakakuha ng mataas sa public satisfaction rating. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ang krisis sa Marawi ang isa sa mga pinakamahigpit na hamon na kinaharap ng Pangulo, ngunit nalagpasan niya ito. Anya, nakikita ang tunay na karakter ng isang leader sa oras ng krisis. Hindi rin anya matatawaran ang pagpapakita ng Pangulo ng pagsaludo sa ating mga sundalong nakipagbakbakan sa Marawi. Para naman kay Senador Tito Soto, ang positibong feedback ng ating mamamayan sa Pangulo mula sa local level sa buong bansa ang siya ring talagang nakukuha niya. Samantala, naglunsad ng D-Day Summit ang Bureau of Fire Protection na may layuning madagdagan pa ang kaalaman para sa tamang paggamit ng mga kagamitan sa pagapula tuwing may sunog. Pero nanawagan rin ang ahensya na maging responsable rin ng publiko para maiwasan ang insidente ng sunog. May report si Clayzel Pardilla. Sa 3-day summit ng BFP, muling ipinaalala sa mga firefighters ang wastong kaalaman tungkol sa kaligtasan sa mga LPG, electrical fire, gayon din sa mga high-rise building. Sa unang araw ay itinuro ng Institute of Integrated Electric Engineers o IIEE at Meralco ang wastong electrical proofing o maayos na pagkabit sa mga saksakan ng kuryente upang maiwasan ang buhol-buhol at sobra-sobrang wirings na siyang pinagmumula ng sunog. Ang Petroleum Corporation naman itinuro ang wastong paggamit sa liquefied petroleum gas o LPG upang maiwasan ang kadalasang sunog sa kusina. Tatalakayin naman bukas ang kahalagahan ng safety features tulad ng sprinkle system, smoke evacuation system at iba pang paraan at tuntunin upang maiwasan ang insidente ng sunog sa mga gusali. Binigyan diin ni BFP Senior Superintendent Wilberto Quanchu na hindi natatapos dito ang kanilang paglilingkod, pero nagpaabot naman siya ng mensahe sa publiko na maging responsable para maiwasan ang insidente ng sunog. Kailangan talaga na lahat ng ating mga kababayan ay maging responsable sa lahat ng kanilang ginagawa para maiwasan yung sunog. Ito po ay laban natin. Lahat po tayo, laban po ng buong bansa to na sana po ay talagang maibaba natin yung numero ng sunog at sana po ay hindi na maulit yung mga pangyayari na maraming nagbuwis ng buhay dahil nga po sa isang pangyayaring hindi naiwasan at maging responsable po tayo sa lahat ng ating gawain. Inaasahan pang mararamdaman ang puwersa ng BFP para sa mga inisyatibong patuloy na ipinatutupad tulad ng lingguhang babala para iwas disgrasya. Para sa Bayan, Clayzel Pardilla. Pari namang kinondenan ng pamalaan ng pagpugot sa dalawang Vietnamese national na natagpuan sa Basilan. Tiniyak rin ng Department of Foreign Affairs na mananagot ang mga salarin sa batas. Nakikiramay naman ang pamalaan sa pamilya at kaibigan nina Wang Tong at Wang Va-hai. Nabatid na ang dalawa ay kasama sa 6 na Vietnamese crewmen ng MV Royal 16 cargo vessel na dinukot ng Abu Sayyaf noong Nobyembre ng nakaraang taon sa Sibago Island sa Basilan. Samantala, mananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa ayon sa investment grade rating ng Japan Credit Rating Agency o JCR. Ayon sa Philippine Investors Relations Office o IRO, mahalagang pagbatayan ng Pilipinas ang rating opinion ng JCR dahil ito ang gumabay sa maraming kumpanya sa Japan na nangunguna ring pinanggagalingan ng foreign direct investment ng bansa. Batay sa naturang rating, umaasa ang JCR na tumaas ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga investment ng pribadong sektor at mataas sa paggastos ng gobyerno sa mga proyekto. Ayon naman kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, nakadagdag ang rating ng JCR sa positibong assessment ng socio-economic agenda ng Duterte administration. Dagdag ng kalihim, ilalagay din ang mga proyektong ito sa lugar kung saan mabibigyan ng trabaho ang marami sa mahihirap. Dalawa na po ang naitalang patay habang mahigit 70 ang sugatan sa pagyanig ng magnitude 6.5 na lindol sa Leyte kahapon. Patuloy naman na nararamdaman ang aftershocks doon. Ang detalye mula kay Eunice Samonte. Tuloy-tuloy ang assessment ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC kaugnay ng tumamang magnitude 6.5 na lindol sa bahagi ng Leyte pasado alas 4 kahapon. Base sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 2 ang naiulat na nasawi at 72 naman ang nasugatan dahil sa mga bumagsak na gusali.
Inilabas na rin ng NDRRMC ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa lindol na kinilala na sina Jerry Movilla, 40 taong gulang, at ang kabataang si Risa Robles, 19 na taong gulang, matapos mahulugan ng hollow block sa kinalalagyan nito. Nananatiling 72 ang sugatan na karamihan ay mula sa pinakaapektadong lungsod. 43 rito ay mula sa Cananga, Leyte. 3 naman ang naitala sa Ormoc at 26 naman ang sa Carigara, Leyte. Ayon sa tagapagsalita ng NDRRMC, nai-rescue na rin ang 6 na trap sa loob ng gumuhong gusali at suspendido muna ang klase sa lahat ng antas sa Tacloban at Ormoc City. Malaki ang naging epekto nitong malakas na pagyanig sa city ng Ormoc. So dito sa Ormoc City, meron din tayong ina-undertake na assessment ng mga public facilities natin. Gaya ng ating mga paaralan, ng ating mga ospital. Kailangan natin masiguro dahil so far hanggang alas 5 ng umaga kanina, nakapagtala tayo ng 241 aftershocks. At maaari pa rin maranasan iyon dito sa itong mga pagyanig na ito sa araw today hanggang sa mga darating pang araw. So napakahalaga na magkaroon tayo ng kasiguraduhan na maaari pang magamit ang ating mga public buildings, no, para sure tayo doon sa safety ng ating mga kababayan. Wala ring kuryente sa malaking bahagi ng Eastern Visayas na kinabibilangan ng Samar, Leyte at katabing bayan nito sa Cebu at Tagbilaran, Bohol. Bunsod pa rin ng tumumbang poste ng NGCP at geothermal sa bahagi ng Leyte. Samantala, bagamat passable ang mga daan, may naitala ring biyak na lupa at cracks sa mga tulay, partikular na sa 3rd at 4th District ng Leyte. Kumpara naman sa mga nakaraang lindol, ayon sa NDRRMC, malaking tulong umano na hindi naputol ang linya ng komunikasyon kaya napapadali rin ang rescue operations at assessment sa lugar. Di pa man masabi ang kabuang naging pinsala ng lindol, tiniyak naman ng NDRRMC na mas mababa ito kumpara sa mga nakaraan dahil na rin sa kahandaang ipinakita ng bawat mamamayan at sa epektibong paglahok nito sa mga earthquake drills na isinasagawa ng ahensya at lokal na pamahalaan. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Visayas Grid sa yellow alert. Ito ay makaraang bumaba ang reserbang kuryente dahil sa magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Leyte kagabi. Ayon sa NGCP, ang pangkaraniwang demand ng kuryente sa buong Visayas ay 1,532 megawatts kapag hapon at 1,493 megawatts kapag sapit ng gabi. Ngunit ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, ang supply ng kuryente sa Visayas ngayon ay bumaba sa 253 megawatts sa hapon at 65 megawatts sa gabi. Nauna na rin inuulat ng NGCP na nawala ng kuryente sa Bohol, Samar at Southern Leyte. Bagamat hindi pa makapaglabas ng eksaktong timeline ng restorasyon ng kuryente sa Visayas, tinitingnan na ng ahensya ang kapasidad ng power supply na maaring ibahagi ng Luzon sa Visayas.